teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawis
dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating Panginoon at sa ating mga kapatiran na ngayon ay naririto sa ating worship center at yung ating mga kapatid na palagi ang sumusubaybay sa ating GMJ na maaga pa lang ay naka-tune in na sila. Sa inyo pong lahat, sa ating pong lahat na naririto, magandang umaga po sa inyong lahat. At napakaganda ng ating pong pag-aaral ngayong umaga mga kapatid. Kaya inaanyayahan ko po kayo na makiisa at kunin na ninyo yung inyong ballpen, yung notebook ninyo, yung inyong aklat. And I encourage you to take down the different Bible verses na ating pong tatalakayin para po sa inyong pag-aaral on your own, masundan ninyo at mabalikan nyo po itong mga Bible verses na ating pag-aaralan ngayong umaga. At ang titulo po natin ay patungkol sa The 7 Last Words, considering na ngayon po ay Good Friday. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Diyos amang dakila na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Purihin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Sa araw na ito ay ginugunita namin ang tinatawag na Good Friday. At ito'y napakahalaga sa aming buhay, lalo na sa sangkatauhan. Kaya naman po, inihiling po namin sa Diyos na banal na Espiritu na ikaw po'y pangunahan mo po kami, manatili ka sa amin at tulungan mo po ang bawat isa na maisalarawan, maikatha at magunita namin na may kapangyarihan ang iyong banal na salita dito sa Good Friday. Kaya naman po kami ay nagpapasalamat ngayon pa lamang sa mga biyayang tatanggapin namin sa mga oras nito. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God, mga kapatid. Ang ating po pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol sa The 7 Last Words. Ito po ay napakahalaga at napanood naman natin, nasubaybayan natin mula nung Lunes yung mga iba't ibang bahagi ng Lenten season. At ngayon ay naririto na tayo sa The 7 Last Words. At ito rin yung araw na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay. So alam nyo itong passion ng ating Panginoon. Ito ay patungkol doon sa kung saan ang ating Panginoon ay inaresto, nagkaroon ng trial, at nagdana siya ng great suffering. Ngunit sa lahat ng kanyang naranasan ay nagtagumpay ang ating Panginoon. And the most iconic image ng itong Lenten season ay ang
crucifix, yung ating cross na kung saan namatay ang ating Panginoon. And spiritually, alam nyo, ito pong Passion of Christ ay ito punong-puno po ng suffering. Ngunit ito po ay nagbigay sa atin ng napakabanal na biyaya para po sa sangkatauhan. And another theme of the Lent is about incarnation, sapagkat ang kamatayan po ng ating Panginoon ay nagpapahayag na mayroong Diyos na sumaatin, naging human, nagdusa, and willing to undergo na ibigay ang kanyang buhay para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And another important theme is obedience. Sumunod po ang Panginoong Hesukristo sa kagustuhan ng Diyos Ama, kaya tayong lahat ay nakatanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. And most of all, victory triumphant po ang ating Panginoon sa kanyang ginawang kamatayan sa krus. Ngunit ano nga ba ang talagang naganap noong Good Friday? Ano yung mga kaganapang naganap sa Lenten season? Ito po, sinasabi ko sa inyo ha, kunin nyo na yung ballpen ninyo at isulat po ninyo yung ating mga verses. Sa Matthew 26:59-69, nais ng Sanhedrin na patayin si Jesus at ipinaaresto siya dahil sa maling pananampalataya. Sa Matthew 27 verses 1-2, kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Siya ay kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador, at kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Siya ay kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. Again, sa Matthew 27 verses 24-26, si Jesus ay hinatulan ng kamatayang pagpapako sa krus sa Roma ni Poncio Pilato. Alam niyo po, ang hatol ng kamatayan sa krus ay makikita natin na isang barbaric na kamatayan na nakalaan lamang para sa pinakamasamang kriminal. At sa Mark 15 verses 6-15, binigyan ni Pilato ng pagkakataon ang mga tao na palayain si Jesus. Ngunit ang karamihan ng mga tao na hinimok ng mga pinunong Hudyo ayon sa soberanong plano ng Diyos ay humiling na palayain ang isang matigas na marahas na kriminal. Yun ang kanilang hiniling. Sa Luke 23:28-32, si Jesus ay lumakad ng mapagpakumbaba sa krus ng walang reklamo o pagtatanggol. At yan naman ay makikita rin natin sa Isaiah 53. Sa Matthew 27 verse 35, ang mga sundalong Romano ay sumugal para sa kanyang mga damit habang siya ay ipinako sa krus. Sa John 19:25-27, Luke 23:48-49, nananatili sa krus ang ina ni Jesus na si Maria, dalawa pang Maria, kabilang si Maria Magdalena at ang disipulo ni Jesus na si Juan, at nasaksihan ang pagpapako sa krus habang ang iba ay nanonood mula sa malayo. Sa John 19:32-37, ang mga sundalong Romano ay hindi binali ang kanyang mga binti gaya ng nakaugalian upang buhayin ang kanyang kamatayan. Sa halip, tinusok nila ang kanyang tagiliran ng isang sibat, ngunit siya ay patay na. Sa Matthew 27:45-56, nayanig ang lupa, nagdilim ang langit, napunit ang kurtina sa templo. You see? Sa John 19:38-42, Jesus was buried in the tomb of Joseph Arimathea upon Joseph's request. Sa Matthew 27:62-66, ang mga sundalong Romano at isang mabigat na bato ay nagbantay sa harap ng libingan. Sa Mark 16 verse 10, nagpunta ang mga babaeng disipulo sa libingan upang pahiran ng mga pabango at langis ang katawan. Ngunit sinalubong sila ng anghel at ni Maria Magdalena na nabuhay na ang mag-uli si Hesukristo. At sa John 20:14-31, si Jesus ay bumangon mula sa mga patay nung linggo na tinupad ang kanyang ipinangako ilang araw na ang nakalipas. At sa Luke 24:13-49, 1 Corinthians 15 verses 5-8, pagkatapos ng pagkabuhay muli, nagpakita si Jesus sa maraming saksi kabilang ang mga apostol, 500 na mga kapatid kay Kristo at si Pablo na nang maglaon ay naging isang apostol. Ngayon meron tayong isang katanungan. Ano nga ba ibig sabihin ng Good Friday?
What is Good Friday, mga kapatid? Bagamat tinatawag tayong alalahanin, Remember, to Yes, remember. to remember. Ang Ebanghelyo sa buong taon, araw-araw may particular na focus na idinudulot ang Biyernes Santo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang Biyernes Santo ay nagsisimula sa pinakamahalagang makasaysayang katapusan ng linggo ng taon. Biyernes Santo, kung tawagin natin, ang dahilan kung bakit meron tayong Resurrection Easter celebration. Mula noong makasaysayang Biyernes Santo, ay sa Biyernes na yon, si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan bilang isang inosenteng tao, mga kapatid. Isang perpektong kapalit at kabayaran para sa halaga ng kasalanan. Ang mga Kristiyano ay nagpahayag ng kanyang muling pagkabuhay sa malayo at malawak na lugar. Tiniyak ng Diyos na itinala ng kanyang salita ang kasaysayan at ipinahayag ang katotohanan para mabasa ng milyong-milyong mananampalataya sa mga susunod na taon. Ang Biyernes Santo ay natupad lahat ang hula at makikita natin na ang nagdusa ay siyang magiging Mesiyas. Nag-iisang tunay na hari na magdadala ng pangmatagalang kapayapaan. Siya ay dumating bilang isang kusang lingkod at iniligtas tayo noong tayo makasalanan pa. Wala siyang hiniling sa atin maliban sa pananampalataya na isa ring kaloob ng biyaya mula sa banal na Espiritu. Kahit siya ay tinutuya sa krus, si Jesus ay nagpaabot ng kapatawaran at biyaya sa mga lalaki sa magkabilang panig niya. Dalawa itong kasama niya, no, na sa magkabila ay nakapako din. Ngunit ang isa ay nagpakumbaba at humiling na makasama siya sa paraiso. At yun naman ay sinabi sa kanya na makakasama siya sa paraiso sa araw na iyon. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay nagbigay sa atin ng katagumpayan. Sa isang madilim na araw na pagdurusa, isang maliwanag na araw na darating. Actually, ano ba naganap nung Good Friday? Ano ba ang nangyari nung Biyernes Santo? Ang Biyernes Santo ay ika-6 na araw ng Semana Santa. Ito yung araw na ibinigay ni Jesus kay Pilato na gobernador ng Judea. Nang tanungin ni Pilato si Jesus kung siya ay hari ng mga Hudyo, tumugon siya na sinabi ni Pilato, walang nagawa si Jesus na nararapat sa kamatayan at sinubukan siyang palayain sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tao kung sinong bilanggo ang gusto nilang palayain. Ngunit sumigaw ang mga tao na ang nais nila ay si Barabas. Kahit na sa paghimok ng kanyang asawa na huwag saktan ang lalaking ito, meaning ang ating Panginoong Hesukristo, kasi na naghihinip yung asawa niya nagpatuloy si Pilato sa paglilitis sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Jesus ay binugbog, tinuya, ipinako sa krus, ngunit may kakaiba ang kanyang kamatayan. Ito ay nagdulot ng isang napakabanal na experience para sa ating lahat. Isang nais na plano ng ating Diyos Ama ay naganap sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya taon-taon, tuwing Biyernes Santo, tayo po ay nagninilay-lilay sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Isang pagdurusang makikita mong kahiya-hiya, pag tiningnan mo. Ngunit ito po ay napakabanal. Ito po ay isang madugong kamatayan na naganap sa kanya sapagkat siya ay nahirapan ng labis at hanggang siya ay mamatay sa pagkakapako sa krus. Kaya panahon na mga kapatid, taon-taon kung mapapansin nyo, ito po ay ating ginugunita. Mabuti nawa na tayong lahat sa ating paggunita ng kamatayan ng ating Panginoon ay ating maunawaan kung ano ang ginawang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit naman ito tinawag na Good Friday, Pastor? Bakit nga ba tinawag na Good Friday? Bakit hindi Bad Friday? Bakit hindi Bad Friday? Alam nyo, sa German nga, ang tawag nila ay Karfreitag. Karfreitag. Or malungkot na Biyernes. Oo. Some believers name it as God's Friday, mga kapatid. Ano man ang pinagmulan, ang pangalang Biyernes Santo ay ganap na angkop
dahil ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus, kahit gaano ito kakilakilabot, ay minarkahan ang dramatikong paghantong ng plano ng Diyos na ilagtas ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ano nga ba ang significance ng mga binanggit na salita ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ho ba ang kahalagahan ng mga huling sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo, yung mga salitang ito ay, brothers and sisters, I encourage you on your own. Pag-aralan niyo po ito, itong 7 last words, meron kang madi-discover. God will make a lot of revelations sa iyo. At makikita mo na habang ito ay pinag-aaralan mo, ito ay titimo sa iyong puso at magkakaroon ng isang malalim na revelation ng Panginoon na makapagpapalalim sa ating pananampalataya. Ito ay nakakaantig sa ating damdamin. So, kaya mahalaga po itong mga salitang ito na ating pag-aaralan ngayong umaga. At ang unang-unang salita na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ay, ayan, nakasulat po sa ating screen, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, sa Luke 23:34. You see, habang nakabitin po ang ating Panginoong Hesukristo, nagsusumamo siya sa kanyang ama na patawarin ang kanyang mga kapatid o mga mananampalataya. At itong mga taong gumawa sa kanya ng hindi mabuti, mga taong nagpahirap sa kanya, mga taong na sa kanilang kamay ay talagang nahirapan ang ating Panginoon. Kung iisipin po natin, alam niyo, walang makakakaya ng dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung minsan, alam niyo, ang dami-dami natin dinadaan ng mga problema sa buhay, pero alam niyo kapatid, wala po yan sa dinanas na ating Panginoong Hesukristo. Kaya tandaan po natin, alam niyo, yung ating mga dinadaanan sa buhay, naranasan na po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi yung Isaiah 53 verse 12, dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. At kanino naman siya nagsasalita? Para kanino itong mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Okay. Para kanino lahat yan? Diba? Ito po ay para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ginawa ng Diyos, pag pinag-aaralan natin yan, taon-taon, inaalaw niya at ini-encourage niya na tayong lahat ay laging mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Kasi ito pong lahat ng ito para po sa ating lahat. Nakaka-relate po tayong lahat dito. You see, yung Acts 2:36. Sa Gawa 2:36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. At sa Gawa 3:15, sinabi ni Pedro sa lahat sa templo na pinatay nila ang prinsipe ng buhay. Sa Roma 3:23, pinalawak ni Pedro ang listahan ng mga kasalanan sa bawat tao. He said, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakahalaga po ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, ito po ang unang-unang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling niya talaga na tayo ay maging malinis sa ating mga kasalanan. Kaya tayo rin alalahanin natin, mga kapatid, magpakumbaba tayo at humiling tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At para po dito sa unang salita ng ating Panginoon, narito po ang ating kapatid na si Meredith. Magbabahagi po siya ng kanyang experience dito po sa ating first word ng ating Panginoon. Sister Meredith. Hello po, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Yung experience ko po dati nung hindi ko pa alam na yung tungkol yung sa salita na yan, na hindi ko pa naintindihan ng lubusan. Ano po kasi akong tao, pag may ginawa sa akin kasalanan, nagtatanim ng sama ng loob, as in, hindi ako marunong maggawad ng parang compassion sa kapwa na parang pag alam kong ako yung tama, tapos ginawa mo ako ng mali. Hindi na kita papatawarin, parang out ka na sa buhay ko. Pero nung naranasan ko na, at nalaman ko yung salita ni Lord na lahat tayo nagkasala, lahat tayo pinatawad niya, maliit, malaki yung mga kasalanan natin. So, sino ako para hindi magpatawad sa ibang tao? Na ibigay ko ano yung na-receive ko kay Lord. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi dahil sa mga salita niya na pinag-aaralan natin at naririnig natin, natututo tayo na maging model si Lord na
ipag-pray din natin na patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon din tayo ng courage na magpatawad sa ibang taong nagkasala sa atin. Yun Purihin po. ang Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, Good Friday, pag binabasa natin, Ama, patawarin mo po sila. Kapag ito'y binasa mo, mapapanalangin ka sa Panginoon na lubos tayong pinatawad at binigyan ng pagkakataon na makabalik sa Kanya. Diyos amang dakila, salamat po sa kapatawaran ng tinanggap namin mula sa iyo. Tulungan mo po kami na malaman na ito ay isang makapangyarihang bagay na ginawa mo sa amin upang sa wakas ay makalaya kami sa mga makasalanan na aming ginawa. Kaya hinihiling po namin naway mabuhay ka sa aming sa aming buhay, sa kapatawaran na ginawad mo sa amin. Salamat po at alam po namin na ang kapatawaran ito'y natanggap namin at kaya nga binubuksan namin ang aming kaisipan, ang aming puso at patuloy na magpapasalamat sa kadakilaan na ginawa mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Narito po ngayon mga kapatid, ang ating kapatid na si Brother Don. Siya po ay aawit ng isang awit patungkol sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay ko ito. Dakila ka sa'yo pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Purihin ang Panginoon para naman po sa ikalawang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ni Lord, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. In Luke 23 verse 43. And this word refers to salvation. Ang magnanakaw na kilala bilang si Dimas ay nagpakita sa atin ng kapangyarihan ng pagbabalik loob. Si Jesus ay walang kapintasan, walang kasalanan, hindi nagkaroon ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang kanyang kamatayan. At mayroon dalawang lalaki na nagkasala naman ng kanilang mga krimen, nakabitin din sa tabi niya noong araw na iyon. At ang dalawang lalaki ay tumutulig sa apa sa ating Panginoong Hesukristo.
At ngunit kalaunan, yung isa na ang pangalan ay si Dimas ay nagkaroon ng pagbabago ng kalooban. At siya ay nangusap sa ating Panginoon at siya naman ay tinugon ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung Luke 23:41 to 43, tama lang na tayo'y parusahan ng ganito, sabi niya doon sa kanyang kasama, dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Sumagot si Jesus, sabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, napakadakilang pangako na ang paghahari ng Diyos ay sumakanya at nabatid ito ni Dimas nang siya ay nasa tabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Napansin niyo po ba ito? Dalawang nagkasala. Ngunit nang sila ay mapatabi kay Lord Jesus Christ, nagkaroon ng pagbabago yung isa. Nakadama siya ng kakaibang damdamin in the presence of our Lord. At yung damdamin na yon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon at desisyon na manumbalik sa ating Panginoon. At siya naman ay tinugon ng Diyos ng napakagandang pangako. Sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. Kaya itong mga salita ni Jesus, nagpapaalala sa atin na kahit na ilang beses ka na nagkasala, ganun naman ang ugali natin, di ba? Pag tayo nandirito na, ay nandoon pa rin po, Panginoon, ang kapatawaran kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Hanapin natin ang ating Diyos. Manumbalik tayo. In humble spirit, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At ano magiging katugunan sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo, John 3:16, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kapansin-pansin, no? Habang iniinsulto ng kasama niyang isa yung ang ating Panginoong Heso Kristo, ay yung isa naman nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan. You see, yun. See? Kaya itong dalawang kriminal na nagkasala ay karapat-dapat lang ang katugunan ay kamatayan. At subalit, dahil sa kapangyarihan na dala ng ating Panginoon, nagkaroon ng panunumbalik itong isa, si Dimas nga. At hiniling niya na siya ay patawarin at isama sa paraiso. At hindi siya nagkamali sa kanyang pangungusap. Mandi, ito ang tugon ng Panginoon sa kanya na siya ay makakasama ngayon din sa kanyang paraiso. Kaya take note, anuman ang ating kasalanan, manumbalik lang tayo sa ating Panginoon. May pagkakataon, laging may pagkakataon na binibigay ang ating Panginoon upang bigyan tayo ng kapatawaran anuman ang kasalanan na ating nagawa. Ito ang isip ng Diyos. Ang sino mang manumbalik sa Kanya, patatawarin niya. Lilinisin niya sa lahat ng karumihan. At bibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng ating Panginoon upang tayo ay makapagsimula ulit. Ito ang isip ng Diyos, ito ang puso ng Diyos, ito ang pag-ibig ng Diyos. Nakahanda siya palagi magpatawad sa lahat ng mga nagsisisi. At yan po ay naranasan ng ating kapatid na si Sister Babes, na siya pong magbabahagi sa atin tungkol dito sa ikalawang salita ng ating Panginoon. Sister Babes, good morning. Meron na yan. Nag-serve po ako kay Lord. Nag-serve po ako kay Lord. Wala pa po ako sa Hongkongpi, mga 3 years. Minsan nang dumadaan po ako sa mga pagsubok na ito, meron po akong Kristiyanong pamangkin na sinabihan ako minsan na natumimo po sa isip ko na, ate, mabait ka naman, mapagbigay ka. Bakit dumadaan ka sa mga ganyang pagsubok? Nung umuwi po ako sa bahay namin na mag-isa lang ako, sinuri ko din po yung sarili ko. Bakit nga po ba dumadaan ako doon? Sa kakabasa ko, kaka-search ko, na-realize ko nung na nasa company na po ako, na hindi po pala sapat. Hindi ko po sinasabing mali. Hindi po pala sapat na gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa.
Yun pala po yung bunga ng relasyon mo kay Lord. Yun ang magiging bunga, yung magiging mapagkumbaba, yung meron kang humility, compassionate for others. Hindi ko po yun naintindihan sa matagal na panahon. Wala po pala sa relihiyon ang ating deep relationship kay Lord, yung pagtanggap po natin sa ating Panginoon. Wala sa relihiyon, wala sa mabubuting gawa. Yung pala po ang bunga ng pakikipagrelasyon natin ang gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Na gaya ng sabi ng Panginoon, ang pangakong kaligtasan sa Kanya lang matatamasa. Gaya sabi ng Panginoon, surely I say to you, today, you will be in paradise. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord na sa aking pagsamba sa Panginoon, nalaman ko ano po ba ang aking mga pagkukulang, aking dapat gagawin. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord sa mga wisdom na Kanyang ipinagkakaloob po sa akin. Mas maliwanag, mas naiintindihan na po ngayon, ano po ba ang dapat natin gawin sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, lubos-lubos po ako nagpapasalamat. Magandang umaga po. Yung Lord. Alam mo, maraming mga tao, hindi ho alam nila may buhay sa kabilang buhay eh. Kala nila yung buhay ay para dito lamang. Kaya kung ano yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. Kaya salamat sa Diyos dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon ay nauunawaan na natin na kailangan tayong maghanda para sa buhay sa kabilang buhay. Kaya mahal na Panginoong Hesukristo, ang iyong awa ay higit pa sa anumang naiisip namin. Ito ay nagpapalakas sa amin at nagpapagaling sa amin. Jesus, dalangin po namin na alalahanin mo kami pagdating mo sa iyong kaharian. Jesus, alalahanin mo kami ngayon habang hinahagad ko namin na mamuhay sa loob ng iyong kaharian. In Jesus' name we pray. Amen. Narito po ang ating kapatid, Sister Rina, upang umawit po ng sinuman ang may nais na lumapit sa Diyos. Sino man ang may nais lumapit, sino man ang may nais lumapit sa Diyos, sa pagdurusay ialay mo ang lahat sa Kanya. Sino man ang may nais lumapit sa Diyos, sino man ang may nais lumapit, sino man ang may nais lumapit sa
praise the Lord, hallelujah. Para naman po sa ikatlong pangungusap ng ating Panginoon. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." See, Nang makilala ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo malapit sa krus kasama si Apostol Juan, ipinagkatiwala niya ang kapakanan ng kanyang ina sa responsibilidad ni Juan. Ito ay makikita natin sa Juan 19:26-27. Si Jesus ay nagtatag ng isang bagong relasyon sa pagitan ng kanyang minamahal na ina at ng kanyang minamahal na disipulo. Sinabi niya sa kanya, "Babae, narito ang iyong anak, na mula ngayon dapat kang magkaroon ng pagmamahal bilang isang ina." At kay Juan, narito ikaw ay ina, kung kanino ka dapat magbayad ng isang anak na tungkulin. Kaya mula sa oras na iyon, ang oras na iyon ay hindi kailanman malilimutan. Dinala siya ng alagad na iyon sa kanyang sariling tahanan. see, bakit sinabi ni Jesus ay kay Mary, woman on the cross? Why did Jesus address Mary as a woman? See, iminumungkahi kasi ng ilan o ang kanilang explanation dito, ito ay isang termino ng karangalan at paggalang. Ang iba ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagsasabi ng babae at hindi ina, ipinakita ni Jesus na si Maria ay hindi lamang ang kanyang ina. Ngunit pinaniniwalaan ng marami na mahal nating ina siya lahat at siya ay ibinigay sa atin habang si Jesus ay nakabitin sa krus. At sa kanyang pinakamasakit na sandali, ibinigay ni Jesus sa ating lahat ang kanyang mga alagad, ang kanyang regalo, ang kanyang ina, at ipinagkatiwala niya tayo sa isa't isa. At maaari tayong bumaling kay Maria na may pagtitiwala at batid naman natin na mahal din naman tayo ni Maria at tayo itinuturing din niyang kanyang mga anak. At makatitiyak tayo na ang Birheng Maria ay naririyan din sapagkat naranasan niya ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo, mga kapatid, alam kong karamihan sa atin ay mga ina at makakarelate tayong lahat dito na kapag nakikita natin yung ating anak ay dumaranas ng napakamahirap na bahagi ng kanilang buhay, ito rin ay masakit sa puso natin. Tayong mga nanay. Alam ko nagkakaintindihan tayong lahat dyan. Kaya andyan dyan yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak at ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ina. Kaya walang alinlangan na bumalik sa isipan ng mga salita ni Simeon sa kanya noong sanggol pa si Jesus. Dito sa Lucas 2 verses 34-35. Ang batang ito ay nakatadhana sa pagkahulog at pagbangon ng marami sa Israel. Oo, tatagos ng tabak ang sa iyong sariling kaluluwa. At ito ay naganap sa puso ni Maria. At ngayong naririto ang Panginoong Hesukristo, nagdurusa, ay nakita naman natin kung ano rin ang naging damdamin ni Maria sa ganitong uri ng experience sa kanyang buhay. At ilang oras pa bago nito, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad, tinuruan silang mapagpakumbabang maglingkod din sa iba. Kaya makikita natin mga kapatid, dito makita natin now this words of our Lord Jesus Christ refers to relationship. Relationship ni Jesus Christ sa kanyang ina at kanyang ibinilin ang kanyang ina sa kanyang alagad at ang alagad ay sa kanyang ina. So this refers to relationship. So mga kapatid, dito pinapakita ng Panginoong Hesukristo na mahalaga po na tayo ay mayroong pagkakaisa sa isa't isa at meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at kinikilala natin si Maria bilang ina ng ating Panginoong Hesukristo na nakadalas din naman at naramdaman din niya kung gaano napakasakit para sa kanyang puso ang naganap sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. At ngayon, naririto po yung ating kapatid na Sister Grace. Ano ang experience mo dito sa ikatlong pangungusap ng ating Panginoon? Good morning, Jesus. Bali sa akin po ay napakalaking
parang sa aking talagang angkop sa aking totoong buhay. Dahil ako bilang, dito ko din talaga na lasap yung thank you Lord, dahil mayroon po akong anak. Isang anak lang po din siya. Pero talagang Lalaki, babae? lalaki po. Talaga pong aminado po ako na kahit mga kapatid ko nagsabi na hindi na talaga siya titino. Dahil ano po, nangyari po yun dahil siguro nagkaroon siya ng anak sa murang edad dahil 17 years old lang siya. So talagang sabi ko nga, walang imposible kay Lord dahil sabi ko, hindi kayo Panginoon para pangunahan niyo ang buhay ng anak ko. Pero thank you Lord. Siguro dito ko kasi naralasap. Thank you Lord na nakasama ako dito sa Comfy dahil dito ko naranasan yung magbasa. Talagang inano ko kay Lord. Sabi ko, Lord, wala na po ako magagawa, kundi kayo lang po. Sabi ko, ang hiling ko lang po sa inyo, Lord, baguhin niyo po yung anak ko na magiging, magiging responsable na po siya dahil 7 years po talagang hindi ako nag-alaga sa aking mga apo, dalaw po yun. Pero dahil siguro, Lord, sa pagbabasa ko ng Bible, talaga pong tinupad ko po yung 3:00 ng madaling araw. Ginawa ko po talaga yun, sabi ko, dahil sabi ko, Lord, wala pong imposible. Kaya thank you Lord sa ginagawa ko. Nakikinig ako halos araw-araw sa GMG. At napasalamat naman din ako dahil sa naging trabaho ko, yung nature namin, pwede akong manood ng live. Kaya thank you Lord, yun din po ang kailangan ko. Makapasok man ako sa trabaho, hindi ko po may time ako manonood ng ating gawain. Kaya thank you Lord. Kumusta yung anak mo? Yes, thank you Lord. Sabi niya, Ma, ako na mag-alaga sa anak ko. Ipaubaya mo na sa akin na magiging tatay naman din ako. Dahil tama na yung pagtitiis mo, Ma. Ako na. Kaya nung sinabi niya sa akin, talagang umiyak ako sobrang sa labi ko. Thank you Lord. Talagang dininig mo ang panalangin ko. Yun lang naman ang parati kong dinihiling sa inyo. Kaya wala pong imposible. Kaya hindi ko rin akalain na yung ano natin napupunta sa akin. Kaya thank you Lord talaga. Glory to God. Yeah. Panginoon, inihiling po namin na ang iyong tulong at patnubay na magampanan namin ang aming tungkulin, lalong-lalo na sa aming relasyon, sa aming ina, sa iyo, Lord. At salamat po sa iyong pagdurusa at nalaman namin na mahalaga sa iyo ang isang responsibilidad na magandang relasyon sa ina at ng ina sa anak at ng anak sa kanyang ina. And of course, sa relasyon sa iyo, Diyos. Sapagkat ikaw ang magbibigay ng katagumpayan at ang katagumpayan na ito ay mangyayari sapagkat nais mo magkaroon ng buhay na maligaya ang bawat pamilya sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay mo para sa amin. In Jesus' name we pray, amen. Okay, narito po ang ating kapatid, Sister Connie. Aawit po ng awiting Malilimutan Ba ng Ina. Sister Connie. Malilimutan ba ng ina ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Malilimutan ba ng ina ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Hindi kita malimot, hindi kita malimot, hindi kita malimot, mahal kita, sabi ni Malilimutan ba ng ina ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Malilimutan ba ng ina
Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Mahal, mga kapatid, tandaan natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Ngayon naman po, para sa pang-apat na pangungusap ng ating Panginoon, dito po sa Matthew 27 verse 46. See, about the ninth hour, Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Ito pong salitang ito ay patungkol sa abandonment. See, ito po ay makaka-relate tayong lahat. Dahil kasi, sometimes meron tayong mga situations sa buhay na sasabihin natin, why me, Lord? Ba't naman ako? Ba't ako dumadaan sa ganitong klase ng bahagi ng buhay ko? Kaya kung minsan mga kapatid, kung nararamdaman natin na tayo ay napapahiwalay o napapalayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo ay nahihirapan, ay feeling natin hindi na tayo konektado sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito pong mga pangungusap na ito ng Panginoon ay magpapaalala sa atin na maging ang ating Panginoong Heso Kristo bilang isang tao ay nangusap ng ganitong mga pangungusap. Di ba tayong lahat, nakakaramdam tayo kuminsan na tayo ay mag-isa lang, na parang iniwan na tayo. Pero totoo po mga kapatid, hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon. Ang Diyos lagi nakatingin sa atin. Alam niyo, ang magandang nangyari sa buhay natin, nakakonekta po tayo sa ating Panginoon na hindi natutulog. Gising siya 24/7. Kaya dito sinasabi sa atin ng ating Panginoon, hindi naman kita iiwanan, ikaw lang minsan ang lumalayo sa akin. Ano ba ibig niya sabihin nung sinabi ng Panginoon, Lord, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Okay. Oo. Minsan si Haring David, Yeah. nangusap nito. David once wrote dito sa Psalms 37:25, I have not seen the righteous forsaken. Psalm 37:25. 37:25. The word forsake means to abandon or leave helpless. Being forsaken, mga kapatid, is a horrific experience. But to be forsaken by God would be the worst. Yes. Iwan ka man ng iyong partner, Kaibigan, o kung sino man. asawa, o para sa iyo masakit, pero pag iniwan ka ng Diyos, yun ang Ay, pinakamatindi, mga Matindi kapatid. na yun. Oo. Worst na talaga yun. Pero ang sabi niya, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Yun ang nabanggit ni Haring David sa awit 37:25. Ang ibig sabihin na ang salitang talikuran ay hindi magagawa ng Diyos sa mga Tayo. taong nagmamahal sa Kanya. At nagtitiwala sa Kanya. Alam ng Panginoong Hesukristo na hindi siya iiwan ng ating Panginoon. Pero sumandali po ay nakapangusap siya at iniwan siya ng ating Panginoon. Sabi niya, Lord, why have you forsaken me? And it's all because of the sin of mankind. See? Na nagdudulot ng pagdurusa, Oo. kapighatian, emotional na trauma sa ating Panginoong Heso Kristo ng mga oras na yon. Alam niyo, ang kasalanan, inilalayo tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa kasalanan. Huwag nating hayaan, yan ay mamayani sa ating buhay sapagkat napakahirap po. Kung minsan nga nararanasan natin, minsan ang bibigat ng mga problema natin, dumadaan tayo, napakasakit. Naranasan po ng Panginoong Hesukristo yan. Kaya kapag tayo ay dumadaan sa mga ganyang negative na situation ng buhay natin, sigurado po mga kapatid, alam po ng Panginoong Hesukristo ang nararamdaman natin. Kaya yung kanyang pagtatanong, bakit mo ako pinabayaan? Nagtatanong ang ating Panginoon. Ibig sabihin lang, human din lang naman siya. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay makikita natin at sa ating mga pag-aaral at sa ating buhay ngayon, yes, andyan po ang palagi ang pag-ibig ng Diyos. And then, try to remember this. Nung tayo ay wala pa sa ganitong klase ng gawain, di ba? Maaring hindi pa tayo malapit sa puso ng Diyos at hindi pa tayo naging born again Christians. Nandiyan na yung pagtulong ng ating Panginoon di lalo na ngayon na tayo ay nandirito na sa ganitong klase ng gawain na kung saan tayo ngayon ay nagkaroon ng bagong buhay, di lalong hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nandirito po ang ating kapatid naman, si Sister Noemi. Pakinggan po natin ang kanyang pagbabahagi. Meron po siyang mga experiences na akala mo talaga nga naman, pag pinakinggan nyo, ay siya na nga po mag-share. Sister Noemi, good morning. Morning, Jesus. Morning po sa ating lahat, mga kapatid.
papurit pasasalamat dahil sa dating experience na nagawa ko nung time na buhay pa'y asawa ko. Hindi naman lingid sa inyo yung mga experience ko nung araw na talagang yung time na nasabi ko noon sa Panginoon, bakit ganito? Kahit anong gawin ko sa buhay ko, araw-araw, nagsisimba po ako noon. Talaga pong, kasi ako talaga, laman ng simbahan. Kaya po, dahil yung trabaho ko naman din noon, nakakadaan talaga ako ng simbahan. Every time na magsisimba ako ng time na yon, buhay pa'y asawa ko noon. Sobrang laging mabigat ang dibdib ko, masama ang loob ko. Talagang lagi akong umiiyak sa problema ko nung time na buhay yung asawa ko. Talagang, alam niyo naman, di ba, naging battered wife. Kahit wala kang ginagawa, na doon yung rebelde kasi nung asawa ko, doon niya naibubunton sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Yun nga yung time na, sabi ko, nag-pray ako kay Lord, no? Nung talagang hirap na hirap ang loob ko noon, lagi akong umiiyak. Sabi ko, Panginoon, bakit ganito? Kahit nagsisimba ako araw-araw, bakit ang bigat pa rin ang loob ko? Anong kulang? Sabi ko. Bakit parang may kulang? Wala akong kapayapaan. Sabi ko, wala akong, yun nga, yung peace of mind. Nagsisimba ako, ma-attend ako ng misa noon. Pag uuwi ako sa bahay, eto na naman, iba na naman yung tibok ng puso ko, nandun yung takot, kaba, na talagang na-experience ko sa buhay ko na bakit ganito. Hanggang sa nag-pray ako kay Lord, Lord, dalhin mo ako sa mababago yung sitwasyon ko, yung buhay ko. Thank you, Lord. Yung time na yon na, yun nga, nakakulong yung asawa ko, lumipat ako ng bahay, nag-pray ako kay Lord. Lord, dalhin mo ako sa lilipat akong bahay na magkakaroon ako ng peace of mind. Wala akong makikitang mga nagiinuman. Thank you, Lord. Yung time na yon, doon ako dinala sa apartment ni Sister Tess de la Cruz. Thank you, Lord. Yung time na panahon na nakapagkwento nga ako sa kanya nung bago ko lumipat sa kanyang apartment. Yun nga, in-invite niya ako sa church, yun nga sa Compi St. Joseph. Thank you, Lord. Talagang siguro yun yung pinadala ni Lord sa akin. Nakakapipray ko, Lord, bigyan mo ko ng, dalhin mo ko sa simbahan na maiiba ang buhay ko, may iba ang takbo ng kaisipan ko, na mawawala lahat ng sakit, sama ng loob, galit sa puso ko noong time na nabubuhay yung asawa ko noon. Thank you, Lord, na to, nagpatuloy po yon year 2010, yun nga, yung natanggap ko si Lord, nakilala ko si Lord, yun na LSSS ako noon, year 2010. 2012 naman po, namatay yung asawa ko. Yun po, thank you Lord, hanggang ngayon, nagpatuloy ako. Kaya nga po yung salita ng Panginoon, marami po ako natutunan sa mga na pag-aaralan, naririnig ko sa mga pastor, sa mga minister. Yun po yung gumamot sa puso ko na dating talagang punong-puno ng basura ang puso ko. Noong time na yon, punong-puno ng sama na loob, galit sa asawa ko. Nakapagpatawad ako dun sa asawa ko noong time na yon. Nung bago siya mamatay, napatawad ko po siya. Ganon din po siya bago namatay. Humingi siya ng tawad sa akin. At nadala ko din po siya sa Panginoon noong time na bago siya mamatay. Nakapag-love offering pa siya sa St. Joseph, saka po dito kumanta po siya. Na talagang glory to God, kundi po dun dahil sa salita niya, hindi po mabubuksan ng kaisipan ko, hindi ako makakapagpatawad sa asawa ko noong time na yon. Kaya yung life verse ko po talaga na namuhay sa akin, yung Juan 15:7, kung nananatili sa inyo ang aking mga salita at nananatili kayo sa akin, hingin ninyo ang nais mong maibigan at inyong ipagkakaloob. Kaya thank you Lord po sa mga salita na nagbibigay buhay, pag-asa, karunungan, at gabay sa araw-araw. Thank you Lord po. Glory Nung to panahon na hirap ka, narinig ko na kasi yung mga sharings mo nung araw pa eh. Talagang ang hirap nung dinanas mo. Kaya makakapagtaka ka kung paano siya nakahakbang mo mga kakapatid eh. Nasabi mo ba, Lord, pinabayaan mo na. Galit ka ba sa akin, Lord? Bakit ba ako Yun dumadaan po. sa ganito? Umiyak po ako noon. Oo. Hindi mahirap talaga. Mahirap po. Naranasan ko nga pong naisip ko magpakamatay din noon. Sa Talaga? totoo lang po. Pero Sabi ko, Lord, sabi mo, ayoko nagsisimba na. ka naman palagi. Opo, Pero feeling mo parang malayo na si Lord sa iyo. Naranasan ko po na. Oo. Lord, Nagtanong ayoko ka na ba minsan, Lord? Sabi Malayo ka na? Sabi ko nga po, noong time na muulan pa noon eh, lutusan ako ng madaling araw.
bumili ng alak no, sa Tondo pa ako no, hindi ko makalimutan. Kasi wala akong pera nung time na yon, bibili ko ng alak. Umuulan, nasa likod ako ng sasakyan. Sabi ko, Lord, gusto ko na magpakamatay. Ayoko na, suko na ako. Pero nung time na malilit kasi anak ko, Lord, pag ginawa ko naman to kawawa mga anak ko, paano na sila? Talagang nandun din yung gabay ni Lord. Talagang hindi niya ako pinabayaan na napunta ako sa ganun na. Naisip ko talaga po yun, na magpakamatay noon. Talaga, no? Talagang, Umisa sumuko sa- na ako noon. Talagang, Kaya nga- maraming beses po yun. nangyari. Talaga, ang dami na, no? Na- Pero ang bait ng Panginoon. Di ba? Ang bait ng Panginoon, mga kapatid. Kaya dito, alam niyo, nung nangusap ang ating Panginoon, Lord, why have you forsaken me? Eh, nagtatanong lamang siya. Hindi po siya nangungusap ng may pagdududa sa Diyos Ama sa langit. Ika nga'y nagdududa siya sa mga pangako ng Diyos Ama. Kundi ang kanyang pangungusap na ito ay isang sigaw ng pagkabalisa at hindi kawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya kung minsan dumaraan po tayo talaga, mga kapatid, itong pangungusap na ito ng ating Panginoon, lahat po tayo, mga kapatid, makaka-relate dito. Kaya Panginoon, puspos po kami ng pasasalamat at alam po namin ang kapighatian na dinanas mo sa pagkamatay mo sa krus. Kaya naman po nagpapasalamat po kami sa paghalili mo sa amin upang matubos kami sa kasalanan. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Narito po ang ating kapatid, si Brother Elmer, sa awiting Dalangin Ko, Sana Ay Iyong Dinggin. Dalangin ko sana'y iyong dinggin, pagkat di ko kayang lutasin ang suliranin. Ang iyong mukha ay wag mong ibalik, pag-ibig mong wagas ang iyong kahabagan sa aking libingan. Madilim, hukay ay bukas, kaluluwa'y nasadlak, iyong hanguin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Praise the Lord. Lord, dalangin namin ay iyong dinggin. Para naman po sa ikalimang pangungusap ng ating Panginoon. Ito yung sa John 19 verse 28. I'm thirsty. Ako'y nauuhaw. Ang mga salitang ito ay patungkol sa distress. So, maari nating itumbas yung uhaw sa tawag ni Kristo na gutom at uhaw sa katwiran. Yung Matthew 5:6. Ito ay isang posibleng koneksyon ang pag-uugnay sa pahayag na ito sa paanyaya ni Kristo ng lahat ng nauuhaw ay inaanyayahan niyang uminom mula sa tubig ng buhay. Dito sa pahayag 22 verse 17. Ang mga ipinapahayag ni Jesus, ang kanyang pagkauhaw ay para po sa mga kaluluwa. Ito po ay isang invitation ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Okay. Kaya nga ang tubig, ang pagkauhaw at pag-inom ay bahagi ng isang karaniwang paksa sa buong Ebanghelyo, lalo na sa 1. Sinabi sa atin ni Jesus sa 1:7, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at ang sumasampalataya sa akin ay uminom. Ito po ang sinasabi dito sa I am thirsty, dito sa John 19:28. Sa sandaling ito na si Kristo ay nakapako, nag-aalok sa atin ang pangako ng tubig na buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang kanyang lalamunan, ang kanyang bibig ay natuyo
sapagkat ang pagkauhaw niya na damahin ang pagmamahal niya sa sangkatauhan ay naranasan niya. Kaya sabi niya, nauuhaw ako, lumapit kayo sa akin at manampalataya sapagkat nakikita niya ang karamihan, ang lahat ng tao ay nagkasala at kailangang manumbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Nauuhaw siya sa atin. Wala siyang ibang gusto, kundi ang lubos nating maunawaan na tayo ay mga makasalanan at kailangan tayong manumbalik sa ating Panginoon. Kaya ginawa ni Lord Jesus ang kamatayan eh. Wala hong nagsabi sa kanyang mamatay, kundi ibinigay niya. Ando doon ang plano ng Panginoon, ng Diyos Ama, para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya sumunod ang Panginoon, Hesukristo, inalay niya ang kanyang buhay para tayong lahat ay muling makabalik sa presensya ng ating Diyos Ama sa langit. After all, ang tao po ay nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Kaya ang ating tahanan ay sa tahanan ng Diyos sa langit. Tayo po ay hindi nilikha para po sa dagat-dagatang apoy. Ang pagkauhaw ni Jesus para sa mga kaluluwa ay napakalalim. Ganun na lamang. Mabuti sana na tayong lahat ay marunong tumugon sa imbitasyon ng ating Panginoon na manumbalik sa Kanya. At tayo ngayon na nandirito na sa ganitong klase ng gawain, ibahagi din natin itong naranasan ng ating Panginoong Hesukristo, itong Kanyang kamatayan, upang maraming mga tao na wala pa sa Kanyang kawan ay makapasok at maranasan nila ang hindi malirip, hindi masukat, napakalawak na pag-ibig ng Diyos. At ang sino mang lumapit sa ating Panginoon, hindi ka na mauuhaw kailanman. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Biblia sa Isaiah 51, Come, to any one of you, to all of you who are thirsty, come. See? Use your money to buy ng bakit ginagamit niyo yung mga pera niyo sa mga walang makabuluhang mga bagay? Lumapit kayo sa akin, sabi na ating Panginoon, at walang bayad. Walang bayad. Kaya ang kaligtasan po sa atin ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung physical na pagdurusan ng ating Diyos, ito po ay pagpapahayag na tayo po'y inaanyayahang lahat na lumapit sa Kanya. After all, si Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ngayon, narito po ang ating kapatid na si Sister Nora. Makaka-relate po siya dito sa pangungusap na ito ng ating Panginoon. Good morning, Sister Nora. Good morning po. At good morning din po sa mga nakikinig ngayon at Nanonood. subaybay sa ating GMJ. Ay, maraming salamat po, Lord God, talaga po. At ako po ay nahook sa isang fake developer ng isang property po ng Kalingo na kung saan matagal po ang nadanas naming mga pagsubok patungkol po sa ganyan. At ako po noon, kasalukuyang coordinator pa ng mga children, mga eskwela namin. At mga fellowship, mga Bible study, na pagka merong invitation, talaga pong pinapaunlakan naman po. Ay, akala ko po noon, ay okay na po yun para sa aking spiritual na pamumuhay. Kaya po noong meron na pong, nagkaroon na kami ng, kumbaga, nakipag-transact na po kami doon sa developer at nagkaalaman na po, kumuha na po kami ng, nagbigay na po si Lord ng attorney. At yun nga po, kaya alam po, talaga pong sukdulan po yung ginawa niya. Inabot po that was 2016. Up to this time, ay ongoing pa po ang kaso. Inclusive po. Salamat sa Diyos. At wala pong noong 2-year lockdown. Subalit, nangusap ang Panginoon Diyos na yung palang aking in-undergo na mga ginaganap, kulang pa po sa totoo lang. Doon po na pag-isipan ko na ang aking Bible study, morning devotion, so early in the morning, ay namimiss ko po. Dahilan po sa pressure,
na binibigay sa akin ng kasong yan kasi po, from that time, 2 lang po ang nakuhang mag-testify. The rest po ng years that passed, ako na po ang sinalang tungkol po sa mga documents pa lang muna. Tapos, kalahatian po ng years na yon ay ako po ay binigyan ng opportunity ng Panginoon Diyos para mapasama sa outreach sa Rizal na pinangungunahan po ni na Sister Feli. So, isa po yun sa mga opportunities na napakaganda na ibinigay sa akin. Nakarinig po ako ng regular na mga Bible, mga scriptures ng ating Panginoon at doon po ako nagsimula na rin makapag-share doon po sa school namin, sa mga bata, kung sino po yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan, ganun din po ang aking sinishare. Ngayon po, dumating po sa puntos na kailangan na po ng isang witness na talagang buyer, pero peke po ang yung kanilang pagbili kasi wala pong lisensya yung developer at hindi po siya kulang po sa mga requirements. Little did we know na marami na po pala siyang nabenta. Kaya po mahirap pong habulin. Alam po ninyo, nag-thirst po ako sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, suko na po ako. Yung pong mga binabasa kong mga documents, nasasagot ko naman po yung iba, pero kung po sa dami, andyan po yung mga objection ng mga ng council sa kabila. Tapos hindi masyadong maintindihan, parang ganun po ba. So yan po ang bumabagabag sa akin sobra-sobra. Pero nang ako po ay nasimulan ng Panginoon na akayin doon po sa mga outreaches at hindi lang po doon sa Pililya, kundi sa aming lugar, ay napupuntahan ko na po at talaga pong as in, meron pong pagka-bold na pagsishare na hindi ka hindi ka dapat na mag-hesitate pag sinabing mag-pray ka, opening prayer ka sa palengke. Yun po, hindi ko po ininda yun at talagang sa kanya na po naman ang gawain na yan. So sa pag-attend mo, sister, Opo. sa pag-aaral sa salita ng Diyos, Opo. ito ay malaking tulong sa iyong sa kaso mo. Yes po. Kaya- Kaya po noong nakaraang araw ay tamang-tama the day before ng hearing ay nag-virtual Bible study po kami. At inilip up po ng mga kapatid. At alam ko na sa COMPI ay whatever problem or trials experienced by the members, talaga pong sa morning devotion ay naililip up. Opo. Na ipag-pray natin. Opo, opo. Yan po mga kapatid ang magandang nagaganap sa buhay natin na tayo ay nananalangin, ngunit meron po tayong mga kapatiran na tumutulong din sa atin upang makiisa sa ating mga adhikain para sa ating mga prayer request sa ating Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng pagkauhaw sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon na kung minsan nakala natin sapat na yung ginagawa natin, ngunit kapatid, tayo po ay magkaroon pa ng masidhing pagnanasa na tayo ay lalo pang lumalim at magkaroon pa tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. At ito ding mga experiences natin, ibahagi natin sa maraming tao upang sila man yung kanilang pagkauhaw. Hindi lang natin namamalayan yung ating buhay. Meron po talagang kulang dito. Unless na ang Diyos ay pumasok sa puso natin, ay hindi pa po magiging ganap ang buhay natin. Yeah. Panginoon, bukod sa pambihirang sakit na naranasan mo at matinding pagkauhaw, ang lahat po na ito ay parte at bahagi ng iyong pagliligtas sa sangkatauhan upang iyong alisin ang aming kasalanan. Kaya Panginoon, kami man din ay nauuhaw hindi sa pisikal na inumin, kundi sa iyong mga banal na salita. Kaya punuin mo po, pawiin mo po ang auhaw ng aming kaluluwa sa pamagitan ng iyong mga banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Naririto po ang ating kapatid, Sister Josephette at Brother Briggs para sa awiting O Aking Diyos.
O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon. Nahihimlay sa puso mo, Jesus. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y laging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon. Nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan para naman po sa ika-6 na pangungusap ng ating Panginoon. Dito sa John 19:30, the Lord said, "It is finished." Nang mainom ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na, at iniyuko niya ang kanyang ulo, ibinigay niya ang kanyang espiritu. Kaya nung sinabi ng Panginoon, tapos na ang utang ng tao sa kanyang may likha dahil sa kasalanan ni Adan, ay sa wakas, magpakailanman ay wala na ang ating kasalanan. Inalis niya na ito hanggang sa silangan, sa kanluran, hanggang tapos na, nilagdaan na at natatakan na ang lahat ng ating pagkakautang dahil sa dugo ni Kristo. Nang sinabi niyang naganap na, si Jesus ay nagdulot ng katuparan ng lahat ng mga prophecies, ng lahat ng simbolo, lahat ng anino sa lumang tipan tungkol sa kanyang sarili. Kaya habang siya ay nakabitin sa krus, si Jesus, siya ang salita na nagkatawang tao, buong-buong ibinigay na niya ang kanyang sarili. Nakamit na niya ang wakas kung saan siya ay ipinadala dito sa lupa. Si Jesus ay nagtagumpay sapagkat itong it is finished, ito po ay pangungusap ng isang tagumpay. Ano ang kanyang tinapos? Marami. Sa araw na iyon, natupad ang di kakulangan sa lahat ng 25 na prophecies tungkol sa Mesiyas na nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon. So, nandito po yung ating kapatid, no? Si Sister Tina, magbabahagi ng tungkol dito sa, alam niyo, meron siyang marirelate na experience dito sa salita, sa pangungusap na ito na ating Panginoon. Sister Tina, good morning. Morning po. Thank you, Lord, na nabigyan ako muli ng pagkakataon para ma-share ang kabutihan at kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Basahin ko lang po dito sa Isaiah 40:10. Kasi ito yung isa sa mga pinaghahawakan ko ng panahon na dumaan ako sa matinding pagsubok. Ako po'y
Ako isa sa inyo, huwag kayong matakot. Ako ang iyong Diyos, di dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Thank you, Lord. Dito rin sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ng kapahingahan. Thank you, Lord. Yung mga salita ng Panginoon na to, yun ang nagbibigay sa akin ng lakas sa panahon na grabe po yung pinagdaanan ko po. Ako po ay breast cancer stage 4. Noong 1915 pa po, nung magkaroon ako ng malaking bukol, nagpapacheck up din naman po ako. Kaso takot po ako ng biopsy. Sinusunod ko po yung mammogram at saka yung ultrasound. Pero yung biopsy hindi ko po ginagawa. Yun naman talaga ang gusto ng doktor, yung biopsy. Kasi yun doon nila malalaman talaga. Umabot po ako ng 5 years to 6 years na ang ginagawa ko lang, every 3 months lang po ako nagpapacheck up para maiano ko yung breast ko kung lumalaki ba yung bukol ko. Pero umiinom po ako ng mga herbal na gamot. Awat grasya ng Panginoon, nakatulong din naman po sa akin. Tapos nung magsi 6 years na po yung bukol ko, sabi ko, Lord, gusto ko na pong tuldukan. Gusto ko po kung kailangan ng doktor, sige na po. Para bang inano ko na, kasi namamaga po, masakit na po yung likod ko, namamaga na po yung breast ko. Pag pumupunta kami sa ospital noon, ang laki pong hinihingi sa akin. Daan-daandang lebo, di ba? Tapos nung time na huli kong pinuntahang doktor nung ano na yon, nakapag-decide na po ako. Kaso nagkataon na biglang nag-pandemic nung time na yon. So, ang ibig sabihin, hindi naman po ako natuloy. Tapos nung na-stress po ako kasi lumipat kami ng bahay. Na siguro napagod ako. Hanggang sabi ko kay Brother Romy, sa brother husband ko, balik tayo sa bahay kasi gusto ko na po talagang magpagamot. Nanalangin po ako kay Lord na, Lord, bigyan mo po ako ng ospital na pwede kong mapuntahan. Yung doktor, kaso ang hirap po makapasok dahil panahon ng pandemic. Pero awat grasya ng Panginoon, ibinigay po niya yung ospital na para sa akin, na hindi po ako nag-alala. Tapos nung pumunta kami doon sa ospital, check up, tapos sabi niya, lahat ng laboratories kailangan gawin mo, nandiyan na yung CT scan, lahat po, basta lahat na po, in general na po. Siguro more or less, mga 50,000 po ang ginastos doon. Pero thank you kay Lord, wala po akong binayaran. Dahil may manas. Ngayon. Kiniklim ko na po yung Sister Remy, yung kagalingan ibigay sa akin na Lord, kasi hindi ako pwedeng operahan. Dahil yung aking cancer ay pumalat na po sa buto. Nung first time na chinik up ako ng doktor ko sa oncology, sabi ng ganon, stage 4 ka na pala, sabi ng ganon. Tapos sabi niya, pero parang may sa buto. Mayroon ka bang result? Sabi ng bone scan mo. Ay, huli kasi pinahabol ko lang kasi yung sa bone scans ko, ibinigay sa akin ni Brother Romy nung time na yun, huli dumating. Tamang-tamang dumating, ibinigay ko sa consultant na onko. Sabi niya sa akin, sabi hindi ka lang pala stage 4, stage 3, stage 4 ka pala. Yung bang pakiramdam mo, na wala lang kalambing-lambing na sinabi ng doktor na stage 4 ka, para bang okay lang masaktan ka. Alam mo ba, sa totoo lang, gusto kong humagulgol, gusto kong Sino naman hindi maiiyak, sabihan ka ng ganyan. Pero alam mo, sister, ang dami kong alam. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Na cancer, ngayon magaling na. Thank you, Cancer Lord. is curable Kasama now. po ako dun, Sister Rene. Oo, isa ka na. Dagdagan natin, plus Thank you, 1. Lord. Thank you, Lord. So, totoo kapatid, curable po ang cancer ngayon. Ang unang-una, you have to believe Yes po. that there is healing in the power of the name of Yes Jesus. po, Lord. Tapos na ang problema mo, sister, magaling ka na in Opo, Jesus' name. In Jesus' name po. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Bigay na natin lahat ng problema natin sa Yes ating po. Panginoon. Lahat po tayo may dala-dala mga kapatid, ha? Huwag ho natin akalain kami, wala kayo, meron. Ay nako, palakihan lang ho tayo. Dala-dala sa buhay. Purihin ang Diyos. Okay. Kaya Panginoon, salamat po na sa kapatawaran ng aming kasalanan at natapos mo ito. At patuloy kami magpapasalamat at tulungan mo kami na magawa ang lahat ng pinagdinanas mo sa krus at makita namin ang kalwalhatian ng iyong pangalan sa aming buhay. Salamat po muli at mabuhay ka, Panginoon, sa aming buhay.
In Jesus' name we pray. Amen. Okay, narito po ang ating kapatid, Sister Chanel, sa awiting Karapat Dapat Ka. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Purihin ang ating Panginoon para po sa ikapitong pangungusap ng ating Panginoong Jesus. Father, into your hands I commit my spirit sa Luke 23 verse 46. Dito po makikita natin ang salitang ito ay patungkol sa reunion, ang panunumbalik ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama sa langit, sapagkat nagampanan niya ang kanyang mission dito sa lupa, and our Lord Jesus Christ willingly, kusang loob na ibinigay niya ang kanyang buhay. No, nakita natin to sa ika-6 na pangungusap na ang sinabi ng Panginoon, it is finished. Ngunit bakit nagkaroon pa ng isa pang pangungusap? At ito yung Father, into your hands I commend
I commend my spirit. So dito ay ito ay isang salita na ipinapakita sa atin ni Jesus na ang buong layunin ng kanyang sakripisyo na ang kapatawaran ng sanlibutan ay plano ng ating Panginoon. Kaya matapos niyang magampanan ang kanyang pinagagawa ng ating Panginoong Diyos Ama at bilang pagsunod sa Kanya, ay ibinibigay na niya ang kanyang sarili sa ating Diyos. Ipinagkakasundunan ng ating Panginoon ang ating mga sarili, tayong mga mananampalataya. Ang nais kasi niya ay talagang maibalik tayong lahat sa ating Diyos Ama sa langit. Lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus, sinabi niya at ibinigay niya na sa lahat ng kanyang mga experiences, inaalay niya na lahat yun sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya yung kanyang huling salita na ito, sa sandali ng kanyang kamatayan, ipinakikita niya sa ating muli na ang lahat ng mga naganap ay mula sa ating Diyos Ama sa langit at sa kahuli-hulihan ay para din sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya ang kanyang layunin, ang kanyang misyon ay naganap na at ito ngayon ang kanyang pangwakas na paanyaya sa ating lahat na tayo ngayon ay dumulog at manumbalik sa ating Panginoon Heso Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Tayo rin po mga kapatid ay narito. Meron din tayong mga mission. Ang bawat isa sa atin ay meron mga mission sa ating mga buhay. Alamin natin, alalahanin natin, unawain natin, at higit sa lahat gampanan natin upang mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At narito po ang ating kapatid, si Sister Remy at si Brother Rodel, magbabahagi po ng kanilang experience. Magandang araw po sa lahat. Kanina tinatanong ko po si Sister Remy kung pinili po ba ang mga 7 last words sa mga sharer. Kasi natapat po sa amin yung gustong-gusto namin na nagkataon po na maganda para sa amin. I-share ko lang po yung tungkol sa anak namin na bunso. Yun po ang bumabagabag sa aming damdamin. Ang bilis po ng pangyayari. October 6 to October 13, may lagnat siya, pina-check up namin. Ang sakit po niya ay sa dugo. Tumataas po yung kanya WBC. Tumataas po yung platelet. White. Ang dami po namin tinawagan na hematologist sa Cardinal Santos, sa Medical City, mga ospital, hindi po available. Dasal po kami, Lord, ang anak namin may sakit. Dumarating po kami sa gantong sitwasyon, ikaw na po ang bahala. Araw-araw, naiiyak po ako pag nagdadrive ako mag-isa yung sakit ng anak ko. Sabi ko, bakit nagkaganoon? Parang bihirang-bihira yung sakit na ganon. Kukunti po ang doktor na hematologist. Kukunti sila dito sa Pilipinas. Yung dumating sa amin, parang bihirang-bihira yung sakit na ganon. Kaya sinabi ko nun kay Lord, kung anong pangangailangan, ikaw ang bahala. Meron pagkakataon na bumagsak yung kanyang WBC. Sasaksakan siya ng gamot, 4,500, isang saksak. 3 araw po yun. Kumbaga po, napakalaking gastos, pero si Lord din po ang nagbibigay sa amin ng panggastos. Nag-aaral po yung anak namin, normal po siya. Ang dalangin po namin, Lord, gusto kong makatapos siya ng pag-aaral, makapamuhay siya ng normal. Pero okay naman po yung bata. Pumapasok po sa eskwelahan, nagbabayad. Pero bakit malakas pa rin ang katawan niya? Opo, yun po siguro. Kaya pa rin. Po, Praise the Lord, di ba? Kaya Grasya nga ng po Diyos. yung aming panalangin, angkop na angkop dito, sinasabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kung ano po ang gusto nyong gawin, nandito po kami sa sitwasyon na to, ikaw na po ang bahala. Okay. Sister Remy. Opo. Ayun nga po, lahat po ng nakarinig na ganun yung sakit ng anak namin, lahat po silang payo nila is tumigil na siya sa pag-aaral. Oo. Pero na-bless po siya na ang lakas po ng loob niya eh. Sabi niya, Ma, hindi ako titigil, kaya ko. Sabi niya ganun. At lagi ko lang pong sinasabi sa kanya na everyday mag-pray ka, sabihin mo, stay with me, Lord. Sabihin ko ganyan sa kanya, just say the word and I shall be healed. Ayun po lagi yung pinapapray ko sa kanya. At alam ko po na, sabi nga, God can use even the most hurtful and hopeless situation para ipakita niya yung faithfulness niya. Kailangan lang po na mag-obey tayo, mag-trust tayo sa Kanya.
Kasi po, He wouldn't allow anything unless He has a purpose. Yes, May that's purpose po talaga kung bakit nangyari. At doon po namin na patunayan na ayun po yung nagpapalakas ng pananampalataya namin. Amen. Sabi nga po, hindi natin siya kayang kontrolin, hindi natin siya kayang gamutin, pero ang magagawa po natin sa Kanya, He will not journey alone. Kasama po kami sa lahat ng pagdadaanan niya. At kapag daw po nag-pray tayo, wag daw po tayong magtanong paano gagawin ni Lord, paano niya pagagalingin, how will He do it. Basta ang gawin daw lang po natin, mag-trust tayo na siya po yung may control ng lahat. At ayun po, kapag when we put our life and problems in God's hand, He will put His peace in our hearts. Oo. Kaya po ang namin sa Kanya talaga, Lord, into your hands, we commend His Spirit. Okay, sabi nga ng Biblia, cast all your cares on Him because He cares for you. Kaya, Panginoong Heso Kristo, tulad ng iyong ipinagkatiwala ang iyong Espiritu sa mga kamay ng iyong Ama, ipinagkakatiwala rin po namin Yes, ang aming Lord. Espiritu sa iyo. Lahat ng nag-share dito, Lord, ang damdamin nila ay maialay ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa at espiritu at ang puso at kaisipan upang muli ang katagumpayan mo sa krus ay katagumpayan rin po namin. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Narito po si Brother Jojo at Sister Ofelia Perez para sa awiting Into Your Hands. Into your hands I commend my spirit, O Lord. Into your hands I entrust my life, for we must go. If we will truly live into your hands, I entrust my life. Unless a grain of wheat falls deep into the earth, unless it dies, it remains alone. But if it dies, the harvest indeed is great. From this one seed comes 100-folds. Into your hands I commend my spirit, O Lord. Into your hands I entrust my life, for we must go. If we will truly live into your hands, I entrust my life. Thank you, Lord. In Jesus' name, marami pong salamat, Panginoon. It is finished. Our Lord Jesus Christ has done His mission. Through Him, we are forgiven. In all areas of our life, O Lord, we glorify You and we honor You. Truly, You are great, You are wonderful.
Because of your sacrifice, because of your death on the cross, we are forgiven. And as we continue to study your words, O Lord, continue to give us the guidance and the wisdom para maipamuhay po namin at lalo tigit maibahagi po namin sa ibang mga tao ang inyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming puso at kaluluwa at makapagbibigay ng isang magandang buhay na nagbibigay ng luwalhati sa iyo. Tunay kang dakila, Panginoong Diyos na Hesukristo, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Purihin ka, Diyos na dakila, Diyos na Ama, Diyos na banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At bago po tayo magwakas, babatiin po natin yung mga may birthday. Happy birthday, Brother Robert Perez, Sister Mary Ann Sebastian, Brother Mando Concha. Purihin ang Panginoon sa inyong lahat. Maligayang araw at pagpalain kayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Have a nice day. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the